Hindi maitago ng dalagita ang galit na nararamdaman sa madrasta habang bumababa ito ng sasakyan at tinutulungan ng kanyang ama. Para bang ito'y isang babasaging kristal na siya nitong iniingatan. Welcome back po, Sir Solomon, Ma'am Meg. Masiglang pagbati ng mga kawaksi na nakahilera sa entrada ng mansyon. Mabuti pa ang mga katulong ay tinapunan nito ng tingin. Samantalang siya, tila ba wala siya sa sirkulasyon kahit nakatayo lamang siya sa harapan nito. Papa! Mabilis siyang humakbang patungo sa harap nito. I'm sorry. Todo yuko niyang sabi para pansinin ng ama. Huwag kang humingi sa akin ng sorry, kundi sa tita Meg mo. No, kahit kailan di ako magsasorry sa kanya. 3 araw kami sa hospital dahil sa kagagawan mo, Kiara. Hindi ka man lang nagsisi? Munti ka na mawala ang kapatid mo. Wala man lang ni katiting ng pagkakusensya dyan sa mukha mo. Ni minsan, di siya nasigawan nito kahit papasaway rito. Ganun kakalmado ang ama. Ngunit ngayon, nagtaas ito ng boses sa kanya. At dahil yon sa bago nitong asawa. Yes, Papa. It's because wala akong kasalanan sa pagkahulog niya. Kung meron man may kasalanan dito, yung asawa mo ang sisihin mo. Dahil linulog niya ang sarili niya para isisi sa akin ng disgrasya. Ang talino nang naisip niya, di ba? Natatawa pa niyang saad sa ama na ikinakuyom ng kamaunang maldita niyang stepmother. Akala siguro nito maiisahan siya. Pwes, di siya magpapatalo rito kahit bata lang siya. Hindi kita pinalaking ganyan, Kiara Cassandra! Buong pangalan na ang nasasambit ng ama, kaya alam niyang galit na ito sa kanya. Tama po kayo, Papa. Palagi niyong sinasabi sa akin na magsabi ako ng katotohanan. Kaya yun ang ginagawa ko. Ang mga sinumpong niya sa inyo ay hindi totoo. Matiim na wika niya. At kung sakali mang gagawin ko ngayon, doon. Turo niya sa pinakadulo ng hagdan. Doon ko siya itutulak para mawala na siya sa buhay natin. Sasampalin na sana siya ng kanyang ama na maagapan ito ni Meg. Wag, dear. Anak mo siya. Kaya huwag mo siyang sasaktan. Patid niya nagkukunwari lang ang demonyita niyang madrasta. Dahil kita niya ang mga pailalim na matalim nitong tingin sa kanya na tila ba nais siya nitong tirisin. Kapag kuwan ay napangiwi ito nang may paghawak sa tiyan. Are you okay? Tanong ng ama niya. Napatiim siya. Ang galing talagang umarte ng bruha. Palibhasa, artista ito nang makuha ng papa niya. Artista sa mga bold na pelikula, kaya naman bihasa ito sa pag-arte. Wala to, dear. Kailangan ko lang ng kaunting pahinga, just like the doctor said. Okay, kung ganon, tara na dun sa kwarto. Kinamumuhian niya ang araw na dumating ito sa buhay nila. Dahil simula noon, nahati na sa kanilang dalawa ang atensyon nito. Magkakaanak pa ang dalawa, kaya labis siya nangangamba. Paano na lamang siya ngayon? Panigurado, kapag nagkaroon siya ng kapatid, tiyak na wala na talaga siyang puwang dito. Tara na, senyorita, halika na, papasok ka na sa eskwela. Wika ni Yaya Igay, ito na nag-alaga sa kanya mula noong mamatay ang ina 9 years ago. Ayokong pumasok. Aniya at pumunas ng mata at pilit na nagpakatatag. Hindi maaari, gusto mo ba na lalong magalit sa'yo ang daddy mo? Mabilis siyang umiling. Hindi po, papasok na lang po ako. Napilitan niyang sabi, ayaw niyang tuluyang mayamot ang pinakamamahal niyang ama. Oras ng uwian, masama pa rin ang loob niya. Bigla na lamang niyang naisipan tumakas sa kanyang driver. Maisip pa lamang niyang inaalagaan si Meg ng kanyang ama, sumasakit na ang kanyang dibdib. Kahit kailan yata, di niya ito matatanggap na maging ina, dahil sa sama ng ugali nito. Sa rooftop siya ng Moldo Merecho matapos niyang mag-ikot-ikot kanina at bumili ng kung ano-ano. Napatingin siya sa cellphone na marinig na tumatawag ang kanyang driver, si Mang Tommy. Actually, di lang ito ang tumatawag, kundi pati ang kanyang Yaya Igay at ang kanyang daddy. Isinuksok niya ang cellphone sa bulsa ng suot niyang palda. Isa man sa mga ito ay ayaw niyang kausapin. Nais niyang mapag-isa, uuwi na lang siguro siya kapag okay na ang pakiramdam niya. Lumapit siya sa railing para makita niya ang kumukuti-kutitap na tanawin sa ibaba. Miss, huwag mong gagawin yan. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses ng isang lalaki. Umikot ang eyeballs niya dito. Hindi ako tatalon, umalis ka nga rito. Istorbo. Pahirap niyang sabi sa poging lalaki. Ibinalik niya ang paningin sa ibaba.
Ang ganda talaga ng view. Magsasara na ang mall, kaya mabuti pa bumaba ka na. Nalingunan niya uli ang lalaki. Naroon pa pala ito sa likuran niya. And so, dito ako matutulog. Problema mo? Pagtataray niya pa rito. Kahit gwapo ito, wala itong epekto sa kanya. Wala na yatang mas popogi pa sa paningin niya kundi ang kanyang ama. Hindi niya ito ipapatalo kahit kanino. Bawal dito matulog, kaya mabuti pa sumama ka na sa akin, bumaba na tayo. Ikaw ba may-ari ng mall na to? Hindi. Yun naman pala eh. Pwede ba umalis ka na nga? Bulyaw niya dito. Nag-aalala lang ako sa'yo dahil hindi magandang matulog dito. Paano kapag umulan? Baka mamatay ka dito sa lamig. Isa pa, baka hinahanap ka na ng magulang mo. Walang naghahanap sa akin. Hindi totoo yan. Walang magulang na basta na lamang hahayaan ng anak niya. Mabuti pa, sumama ka na sa akin at ihahatid na kita sa inyo. Kung magsalita ito, para bang alam nito ang bahay nila. Paano mo nasabi? Kilala mo ba ako? Nakatingin lang ito sa kanya. Siguro stalker kita, no? Umalis ka nga dito. Iwan mo ako. Kundi sisigaw ako. Mariing pagbabanta niya rito at nang sumiksik siya sa railing. Wala akong balak na masama sa'yo, okay? Pagpapakalma nito sa kanya. Kung wala, bakit narito ka pa? Alis! Umalis ka na! Leave me alone! Mariing wika ng dalaga. Nagsumiksik siya sa railings para makalayo rito. Namalayan na lamang niya na nakasampa na pala siya. Bigla siyang nawala ng balanse nang masilip niya ang napakataas niyang babagsakan. Dahilan para mapapikit at mapahiyaw siya ng malakas at tanggapin ang kanyang wakas. Pagmulat niya, nasa braso na siya ng matipunong lalaki. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya ng sandaling yon. Di niya alam kung sa takot ba o sa malakas na bisig na nakayakap sa kanya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang sabi nito. Pagkatapos ay para siyang manikin na chinecheck nito kung mayroon man siyang galos. Anak! Nawala ang atensyon niya sa gwapo lalaki nang marinig ang papa niya. Papa? Palapit ito sa kanila. Maraming salamat, iho. Wika ng ama niya sa poging lalaki na tingin niya ay nasa early 20s pa lamang base sa katawan at itsura nito. Walang anuman po, uncle. Nauna na itong bumaba sa kanila. Nakasakay sila ng kotse na hindi man lang niya nakilala ang lalaki. Ano ba itong pinanggagawa mo, Kiara? Pinag-alala mo ako? Sabi ng papa niya. Really, papa? Nag-alala kayo sa akin? Natatawa niyang tanong dito. Oo naman, anak kita eh. May hinahon na sabi ng ama. Akala ko kasi wala na akong halaga sa'yo dahil may pamilya ka ng bago. Ikaw lang ang nag-iisip niyan, anak. Mahal kita, alam mo yan. Siguro dati yon, papa. Pero ngayon may asawa ka na at magkakaanak pa kayo ng bago. Paano na lamang ako? Humihikbi niyang turan dito. Wala namang magbabago doon, anak. Bakit ba kasi hindi mo natanggapin na asawa ko na ang tita Meg mo? Hindi ko siya matatanggap. She's a gold digger, papa. Masama ang ugali niya. Kailan mo ba yun makikita? Kulang na lamang ay isigaw niya para maintindihan nito. Wala ka na magagawa, anak, dahil narito na to. Asawa ko na siya at magkakaanak na kami. Kaya maaari ba? Nakikiusap ako, tanggapin mo na lang siya para sa akin. Tanging iling lang ang naging sagot ng dalagita habang ang ama ay tahimik na nagmamaneho. Mabuti pa, kalimutan niyo na lang ako bilang anak niyo. Naluluhang wika niya na sinabayan ng buntong hininga ng papa niya. Siguro nga. Nagkukulang na ako dahil nasa kanya na lahat ng atensyon ko. Kaya babawi ako sa'yo. Nagliwanag ng konti ang mata niya dito. Talaga, papa? Oo, anak. Kaya pagdating mo sa bahay, maghanda ka na. Aalis tayo. Nakangiting wika nito na siyang ikina-excite niya. Tayo lang po? Oo, magbabakasyon tayo. Paano ang asawa niyo? I think maintindihan niya naman kung sa'yo muna ako ng ilang araw, hindi ba? Nakangiting sabi ng papa niya. Salamat, papa. Ngayon pa lang, natatawa na siya kung ano magiging reaksyon ng stepmother niya kapag nalaman nito na magbabakasyon sila ng kanyang ama. Narito na lahat ng kagamitan mo, kasama na rin ang mga gamit ni Kiara. Ang may bahay na hawak ang dalawang maleta. Mali yata ang sapantahan ng dalaga na madidismaya ang bruhan niyang ina-inahan.
Dahil bukal sa loob nito ang pag-alis nilang mag-ama, napapaisip tuloy siya. Bakit kaya hindi man lang ito tumutol sa bakasyon nilang mag-ama? Samantalang palagi ito nakadikit sa papa niya. Ganun pa man, ayaw na niyang konsumihin ng sarili sa kawirduhan nito ngayon. Ang mahalaga sa kanya ay makalayo muna sila mag-ama kay Meg at masolo na niya ito. Salamat dear. Ikaw na munang bahala dito, okay? Bili ng papa niya kay Meg. Sure, mag-enjoy kayo ng anak mo ha? Nakangiti pa nitong sabi bago sila hinatid sa kotse. Ilang oras din silang nagbiyahe ng ama bago sila makalabas sa Kalakhang, Maynila. Puro mga bukirin kasi ang nadaraanan nila, kaya niya nasabing malayo na sila sa syudad. Malayo pa po ba tayo, Papa? Niya. Oo anak, kaya matulog ka muna. Sagot nito sa kanya. Nagising na lamang siya sa isang lugar na para bang pamilyar sa kanya. Di lang siya sigurado kung nakarating na nga ba siya rito. Narito na tayo. Natitiyak kong mag-e-enjoy ka dito. Napakunutan noon niya sa nakitang kumpulan ng mga tao na tila nagkakagulo. Napatili pa siya nang marinig ang putok ng baril. Papa, ayoko rito, natatakot ako. Baka madamay pa tayo, ayoko pa mamatay. Kalma ka lang anak ha, dito ka lang. Sa halip na may hinahon na wika ng ama. Ito ang nagmamadaling magbukas ng pintuan. Nahawakan pa niya ito sa laylayan ng polo na suot nito. Papa, no! Pigil niya. Kaya ko ang sarili ko. Pagmamatigas nito at di nagpapigil sa kanya na bumaba ng sasakyan. Lumapit ito sa lalaking may hawak na baril. Pare, ibaba mo yan. Baka pwede natin itong idaan sa usapan. Kalmadong wika ng papa niya sa lalaki na may hawak pang attache case. Sa kanila mo sabihin yan. Narito lang naman kami para maningil ng utang. Kaso sila pa tumatapang. Kung pera lang ang problema, ako nang bahala. Sagot ko na to. Her father saves the day. Umalis ang tatlong lalaki na nanggugulo sa pamilyang naabutan nila. Siguro, kundi sa papa niya, ewan na lamang kundi mayroon nakabulagta sa tagpong yon. Dangan ay bumalik na sa sasakyan ang ama niya. Halika na anak, bumaba ka na. Papa, ayoko po talaga. Niya, pagkatapos ng nasaksihan niya kanina. Hindi niya alam kung ano pa bang panganib ang naghihintay sa kanila rito. Di na tayo maaari pang pumunta sa iba anak, narito na tayo. Hindi mo na ba naaalala? Madalas tayo rito noon kasamang iyong mama. Nakangiting pagpapaalala nito sa kanya. Kahit anong pilit ungkatin lahat sa isipan niya ay wala siyang mapiga. Bumati ka sa kanila, silang Auntie Divina mo at ang Uncle Benjamin mo. Mga kaibigan ko sila. Turo nito sa mag-asawa na mga tansya niya ay nasa 50s na. Hi po Uncle. Nagbeso siya sa kaibigan ng ama. Unang tingin pa lamang niya sa matandang lalaki, magaan na loob niya dito. Tulad kasi ng papa niya, mukhang mabait rin ito at mahinahon kung magsalita. Habang ang asawa nito ay mukhang istrikta. Dalaga na palang anak mo, Solomon. Tumukha siya ng asawa mo. Komento sa dalaga ni Mrs. Divina Castillo. Yun nga ang parating sinasabi sa kanya ng mga kaibigan ko. Mabuti pa doon na tayo sa loob at na makakain kayo at makapagpahinga. Wika ni Uncle Benjamin. Kakaiba ang pakiramdam niya nang nasa sala sila. Para bang pamilyar nga ang lugar na to sa kanya. Yung pakiramdam na dinala siya nito noong panahon na buhay pa ang kanyang mama. Umagaw ng pansin niya ang nakita lumang litrato ng batang lalaki sa sala. Para bang pamilyar yun sa kanya. Di niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Bakit alagkit ng tingin mo sa picture ko? Napalingon siya sa baritonong boses na nasa likuran niya. Ikaw? Bulalas niya dito. Yung lalaki sa roof deck na bigla na lamang sumulpot sa likuran niya. Ako nga, anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Huwag mong sabihin na ikaw to. Niya at tinuro niya ang batang patpatin sa litrato. Ako nga. May problema ba? Nakapamaywang na tanong nito sa kanya. Kung ganon, ikaw yung... Napataas ang puti ng mata niya para alalahanin ang batang kalaro niya dati na tinatawag niyang kuya. Ako ang Kuya Zion mo. Nakangiting sabi nito sa kanya. Oo, ikaw nga. Napahalakhak siya nang tuluyang maalala ang pangalan nito. Kapag kuwan, napakunot ang noo niya. Ipinagkumpara pa niya ang anyo nito ngayon kesa noon. Ikaw ba talaga to? Ibang-iba na kasing itsura nito noon kumpara sa nakikita niya ngayon.
Siya nga si Zion, iha. Nakalimutan mo na ba? Pagtatama ng kanyang ama. Doon lamang siya lubusang napaniwala. Mabuti pa, Zion. Ikaw na munang bahala sa anak ko. Mayroon kami mahalagang pag-uusapan ng papa mo. Wika ng ama. Nasa malawak na garden na sila noon nakatambay matapos nilang kumain. Opo, uncle. Masunuring wika ng binata. Halika, Kiara. Ililibot kita sa buong rancho. Sige na, anak. Sumama ka na sa kuya mo. Pero papa, ayoko po lumabas. Dito na lang po ako. Wika niya. Mainit na kasi yon. Ayaw masunog ang balat niya. Wala na siya nagawa nang hawakan ng binata ang braso niya. Tara na, ako ang bahala sa'yo. Kusa na lamang humakbang ang paa niya at nagpatianod sa binata. Dinala siya nito sa kwadra. Huwag mong sabihin dyan tayo sasakay. Oo, huwag kang mag-alala. Safe ka rito. Ayoko, di ako sasakay dyan, no? Hinarapan niya ito. Ayaw niyang mapadikit dito o kahit na kanino pang lalaki. Siya si Kiara Cassandra Almazar. Nag-iisang anak ng may-ari ng Almazar Corporation. At di siya sasakay sa kabayo kaangkas ng isang lalaki na anak lang na magsasaka. Eto, isuot mo. Inabot sa kanya nito ang jacket at ito rin ang nagsuot ng jacket at sombrero. Nang hindi siya kumilos ay ito nagsuot sa kanya ng manipis na long sleeve. Di na siya nagreklamo. Sa naaamoy niya, mabango naman yon. Kasi bango na nagsusuot sa kanya. Guys, nailing niya ang ulo. Ano ba itong naiisip niya? Alanganin pa ang kapit niya sa tagiliran ng lalaki nang isakay siya nito sa kabayo. Kumapit ka na maigi, baka mahulog ka. Mabilis na iling ang ginawa niya. Ano yon? As in yakap talaga siya dito? No way. Ayun yung yumakap sa lalaki. Never. Natigilan siya nang hawakan nito ang dalawang kamay niya at ito mismo ang nagpulupot sa baywang nito. Ganyan dapat para di ka mahulog. Kung may hihigpit pa yan, mas maigi dahil mabilis tumakbo tong si Negra. Kapag nahulog ka, may tendency na di ka na makakalakad pa. Yari ako kay Uncle kaya kumapit ka na mabuti. Ang tila nananakot pa nitong sabi bago nito pinalakad ang kabayo. Pinitawan lang nito ang kamay niya nang humigpit na ang kapit niya sa baywang nito. Natatakot kasi siyang mahulog, lalo't pababa sila sa may burol. Pakiramdam niya ay mahuhulog sila sa may ulo ng kabayo, kaya todo sigaw siya nang nakapikit. Relax, buhay ka pa. Natatawa nitong sabi sa kanya. Pagmulat niya, nasa tabi sila ng isang lawa. Ang ganda. Bulalas niya. Ngayon lang siya nakakita nito. Ang nakapagpamangha sa kanya ay ang mga bibe na masayang naglalangoy rito. Nagustuhan mo ba? Oo. Gusto mo nang bumaba? Oo. Nakangiting wika niya habang nakatanaw siya sa malinaw na lawa na napapaligiran na lunti ang kapaligiran. Napakatahimik ng paligid. Ito ang bagay na kahit kailan ay di ko ipagpapalit sa buhay sa Maynila. Nakangiting sabi nito. Kahit saan ako mapunta, babalik at babalik ako rito. Nakangiting wika ni Zion. Ano nga palang ginagawa mo sa Maynila? Curious niyang tanong rito. Doon ako nag-aaral. Pero sa ngayon, tapos na ako. Nakangiting saad nito. Ikaw, anong grade ka na? Grade 10 na ako. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang, 5 years old ka lang, nung huli kitang makita. Ngayon, dalaga ka na. Baka sa susunod na magkita tayo, may anak ka na, ha? Pabirong sabi nito. Grabe ka naman, kuya. Bata pa ako at wala pa yun sa isip ko, no? Mabuti, alam mo. Maganda yon. Magtapos muna bago ako magpaligaw. Ang pag-aasawa, nariyan lang yan. Para siyang bata kung pagpayuhan nito. Nakakatuwa lang na galing ang mga salitang yon sa isang gwapong lalaki na tulad nito. So paano? Mag-ikot pa tayo? Puntag dito sa kanya. Naipiling niya ang ulo. May ilang minuto na yata kasi siyang napapatitig sa mukha nito.